umaga mga bata! Magandang umaga din po! Kamusta naman ang araw ninyo? Mabuti naman po! Handa na ba kayo sa ating pag-aaralan ngayong araw? Handa na po! Mabuti kung sa gayon, napakahusay! Bago tayong magsimula ay maaari ba kayong magsitayo at tayo ay manalangin? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin. Maraming salamat po sa panibagong araw. Patnubayan mo po kami sa aming pag-aaralan ngayon. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At bago kayo magsiupo ay maaari niyo ba pulutin ang inyong mga kalat sa ilalim ng upuan o ng lamesa? Meron ba? Okay, tapos na ba? Sige. Maaari na kayong umuupo. Maraming salamat. Ngayon naman ay dadako tayo sa pag-check ng ating attendance. Angel Jenica, maaari mo bang bilangin kung ilang bilang ang pumasok sa babae ngayon? Tatlo po ang pumasok ngayong araw. Tatlo daw ang pumasok sa babae ngayon. Sa lalaki naman, ilan kaya ang pumasok na lalaki ngayong araw? Maaari mo bang bilangin, Lance? Tatlo po ngayong pumasok po araw. Ayan, tatlo daw ang pumasok. Meron bang liban ngayong araw, class? Wala po! Wow, napakagaling naman. Napakasisipag naman ninyong pumasok. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. Napakasisipag pumasok. At ngayon naman ay handa na ba kayong sa ating pag-aaralan ngayon? Handang-handa na po! Bago ang lahat ay gusto nyo bang kumanta? Opo! Sige nga, magsitayo muna ang lahat. Kantahin natin ang Pagkagising sa Umaga. Pagkagising sa umaga, Jesus ikaw ang nasa isip, kaya't ang buong katawan ko'y puno-puno ng pag-ibig. Katawan ko'y mapaindang, ang puso ko'y umaawit, ang mga kamay ay kumakaway sa tubig makalangit. Ewan ko'y kumikembot, paa ko'y nagtsatsa-tsa, mga kamay kumakaway, nabuburi mo sigla, lumulundag pa sa tuwa, sumasaya at kumakanta. Ito ang tanging alay ko sa'yo, Ama. Si Jesus sa lahat sa buhay, kung kaya't masaya. Si Jesus sa lahat sa buhay, kung kaya't masaya. Problema ay dumarating, ito'y kanyang lulutasin. Si Jesus sa lahat sa buhay, kung kaya't masaya. Wow, palakpakan naman natin ang ating sarili. Kasi po. Ngayon naman ay handa na ba kayo sa ating bagong aralin? Handang-handa na po! Kung sa gayon ay may inihanda akong gawain na inyong sasagutan. Maaari niyo pong basahin ang panuto ng sabay-sabay? Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon at isulat sa patlang. Ayan, ayon sa panuto ay pipiliin daw ninyo ang tamang sagot sa loob ng kahon at isusulat ninyo ito saan?
Sapat lang. Tama, sapat lang. Sino ang gustong sumagot sa unang bilang? Itaas ang kamay. Mama ko. Sige, ikaw nga. Angel? Ito ang problemang haharapin o kinakaharap ng tauhan o mga tauhan sa kwento. Ano ang sagot sa unang bilang? Suliranin. Sige nga, isulat mo muna ang sagot mo. Tama ba ang sagot ni Angel sa bilang isa? Opo. Suliranin, pakibasa nga, class. Ang problemang haharapin o kinakaharap ng tauhan o mga tauhan sa kwento. Suliranin. Tama, suliranin dahil ito ay ang problema haharapin ng tauhan sa kwento. Asan na naman ang gusto sumagot? Sige, Arabel. Ito ang nagbibigay buhay sa maikling kwento. Pakisulat ang sagot mo. Tama kaya ang sagot ni Arabel? Opo. Tama! Ito ay ang tauhan dahil ang tauhan ang nagbibigay buhay sa maikling kwento. Palakpakan natin si Aaron. Gusto sumagot sa pangatlong bilang? Crystal! Ito ang panahon o lugar kung saan nangyari ang maikling kwento. Tama kaya ang sagot ni Crystal? Opo! Dahil ang panahon at lugar ay siyang tagpuan ng pangyayari sa maikling kwento. Sino ang gusto sumagot sa pang-apat na bilang? Lance. Tama. Pakibasa muna ang tanong. Dito nakakamtan nakakamtam ng pangunahing tauhan ang katuparan o kasawian ang kanyang ipinaglalaban. Ano kaya ito? Tama. Kasukulan. Tama ang sagot ni Lance? O, tama. Dahil ang kasukdulan dito makakamtan ng ano, class? Pangunahing tauhan ng katuparan o kasawian ng kanyang ipinaglalaban. Tama. Ang para sa panglimang bilang. Sinong hindi pa nakakasagot? Cedric. Ito ang resolusyon o ang kahinatnan ng kwento. Ano kaya ito, Cedric? Wakas. Wakas. Tama ba ang sagot ni Cedric? Opo! Bakit, class? Paano mo nasabi na tama ang sagot ni Cedric? Tala. Dahil ito ang resolusyon o ang kahihinatnan ng kwento. Tama, dahil ito ang resolusyon o kahinatnan ng kwento. Ito yung pangwakas. Tama. Palakpakan naman ninyo ang inyong mga sarili. Bago tayo magsimula sa ating bagong aralin, ay natatandaan niyo pa ba ang ating nakaraang aralin? Opo! Kung natatandaan niyo ay ano o tungkol saan ang ating pinag-aralan noong nakaraan? Aradel, ano ang nakaraan natin pinag-aralan? Ang nakaraan po natin pinag-aralan ay silipang hindi makontento. Tama! Ang ating nakaraang pinag-aralan ay si Lihong di makontento! Palakpakan natin si Aradel. Ano naman ang uri ng panitikan na ating pinag-aralan noong nakaraan? Jenica! Ore po ng panitikan natin sa pag-aaral ay ang
maikling kwento. Kung natatandaan nyo. Tala, anong uri ng mga elemento? Ang uri po ng elemento sa maikling kwento ay tauhan, tagpuan, paksa, bangayan, bintong, Tama, ito ay may 5 uri ng elemento. Ang maikling kwento ay ang tauhan, tagpuan, paksa, banghay, at gintong aral. Tama. At dahil dyan ay palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Muli ay may inihanda ako sa inyong gawain. Ito ay ang ipagtapat mo. Maaari niyo bang basahin ang panuto? Ang mga paro-paro ay nagtataglay ng mga kasing kahulugan ng matatalinhagang salitang makikita sa rosas. Pumili ng paro-paro na naglalaman ng kasing kahulugan at iuwi tayo sa tapat ng rosas. Naunawaan niyo ba ang panuto? Oo! Kung sa gayon ay sino ang gustong samagot? Itaas ang kamay. Zach. Pakipasa. Kayumihan at mahiyain. Tama. Yan. Tama kaya ang sagot ni Zach. Tama. Ang kayumihan at ang mahiyain ay magkasing kahulugan. Palakpakan naman natin si Zach. Asin pa ang gustong sumagot? Cedric. Pakibasa ang Ang nangayo papa. Nangayo papa. Tama. Tama kaya ang sagot ni Cedric. Ay naunawaan ninyo ang ating sinagutan. Ngayon naman ay may inihanda akong larawan. Ang gagawin ninyo ay huhulaan ninyo kung anong larawan ito. Ano ang nakikita ninyo sa larawan? Zach, ano nakikita mo sa larawan? Tama, bulaklak. Palakpakan naman natin si Zach. Ano kaya ang uri ng bulaklak ito, class? Cedric. Ano? Rosas. Tama, rosas. Palakpakan natin si Cedric. Ano naman kaya ang katangian ng rosas? Tala. Ang katangian po ng rosas ay mabango. Tama, mabango. Ano pa katangian ng rosas? Lance. Yan, mapula. Tama. Palakpakan natin sila. Ano pa? Meron pa ba? Ako po. Ay, Radel. Maganda. Tama, maganda ang bulaklak na rosas. Meron pa kaya? Ano pa? May katangian pa ba ang rosas? Opo. Ano? Makulay. Tama, makulay. At dahil dyan ay nauunawaan na ninyo kung ano ang nasa larawan. Ngayon naman ay may inihanda akong panonoorin ninyo. Sino ang gustong manood? Ayan. Handa na ba kayo manood? Opo. Tama. Ano nga ang unang sinasaalang-alang sa panonood? Jenica. Huwag magingay. Huwag magingay. Tama. Huwag kayong magingay pa nanonood. Ano pa? Meron pa ba? Tala. Huwag makipag-usap sa katabi. Tama. Huwag makikipag-usap sa katabi. Meron pa ba? Ano pa ba ang sinasaalang-alang? Zach. Huwag malikot. Tama. Huwag malikot. Ako Manood po. ng mabuti. Ano pa? Ako po. Lance. Ano pa? Meron pa ba? Huwag magingay. Tama. Huwag magingay. Ngayon, meron pa ba? Opo. Ano pa?
Ay ka. Unawain mabuti ang pinapanood. Tama. Kailangan ninyong unawain mabuti ang inyong panonoodin upang lubos ninyong maunawaan ang panonood din ninyo. Ngayon, ay handa na ba kayong manood? Handang-handa na po! Sige nga, kung sa gayon ay ihahanda na ni teacher. Narinig niyo na ba ang alamat ng rosas? Yan, ang ikukwento ko sa inyo ngayong araw. Noong araw ay may isang magandang dalagang nagngangalang Rosa. Nabalita sa kanyang angking kagandahan, kayumian at kabaitan. Maraming nangangayupapa sa kanyang kagandahan, ngunit ni isa sa mga ito ay hindi niya mapusuan. Dahil ang gusto ni Rosa ay ang maglingkod sa Panginoon at sa pagtulong sa mga nangangailangan ng kanyang tulong. Ngunit si Cristobal, isang mahigpit niyang mangingibig, ay di makakapayag na di mapa sa kanya ang dalaga. At ito'y nagtangkang agawin si Rosa at dinala ito sa hardin. Ngunit nananalangin si Rosa sa Panginoon at noon di siya'y naging bangkay. Sa takot ni Cristobal ay ibinaon niya ang dalaga sa bakuran nito. At saka siya lumayo sa pook na iyon upang di na magbalik kailanman. Mula noon ay hindi na nakita ng mga taga roon si Rosa. Sa halip, sa bakuran nito ay may isang halamang tumubo na may bulaklak. Ngunit paghawak sa tangkay nito ay mapapasigaw ka dahil sa talas ng tinik ng halamang hinahawakan. Dahil niloob ito ng Panginoon na gawing bulaklak si Rosa, na ang tangkay ay may tinik na tagapangalaga rito upang di pagnasaang pupulin lamang ng sinuman. At yan, ang kwento ng Ang Alamat ng Rosas. Hanggang sa muli mga bata, paalam! Ba ninyo ang kwentong inyong napanood? Oo! Kung sa gayon ay may mga katanungan akong ihanda. Ang pamagat ng kwento. Ang pabagat pang ating pinanood ay Alamat ng Rosas. Tama, ang alamat ng rosas. Sino-sino naman kaya ang mga tauhan? Nagbigay ng isa. Sino ang tauhan sa napanood na kwento? Rosas. Tama, si Rosa. Sino pa? Cristobal. Tama, si Cristobal. Sino pa? Annabel. Ang Panginoon. Tama, ang Panginoon. Ano kaya ang katangian ni Rosa sa... Tama, mabait. Ano pa? Paglingkod sa Panginoon. Tama, mapag-ibig. Cedric, anong katangian pang meron si Rosa? Maganda. Tama, maganda. Ano kayang katangian si Rosa? Anong katangian mayroon si Rosa? Tama, matulungin. Meron pa kaya? Ako po. Sige, tayo. Kayumihan. Tama, kayumihan. Ano naman ang katangian ni Cristobal sa napanood ninyong kwento? Anong katangian ni Cristobal? Ako po. Si Tala. Mahigpit na mamimibig ni Rosa. Tama, siya ay mahigpit na mangingibig ni Rosa! Ano pa? May katangian pa kaya si Cristobal sa napanood ninyong kwento? Class? Meron pa ba? Wala na. Paano naman kaya ipinamalas ni Rosa ang pagmamahal sa Panginoon ayon sa alamat? Tala? Ipinamalas po ni Rosa ang pagmamahal niya sa Panginoon sa pamamagitan po ng inalay niya. Tama, inalay ni Rosa ang kanyang buhay. Ano naman kaya ang kahalagahan ng pagmamahal sa Panginoon at pagtulong sa kapwa?
Sino ang gustong sumagot? Zach. Ano ang kahalagahan ng pagmamahal sa Panginoon? Kagandahan, tama. Cedric. Tama, mas lalo tayong pagpapalain ng Panginoon. Ano pa? Ano pa? Sige, Tala. Magpapalain po tayo ng Panginoon kung minamahal po natin siya at tinutulungan po. Tama, mas lalo tayong pagpapalain kung tayo ay tumutulong sa ating kapwa. Ano naman kaya ang mensahe na isiparating ng alamat sa atin? Wala. Mapagmahal at matulungan sa kapwa. Tama, magmahal at tumulong sa kapwa. Meron pa ba? Jenica, ano kaya ang mensahe na isiparating ng alamat sa atin? Sino gustong tumulong kay Jenica? Anong naisiparating ng kwento? Zach? Ano kaya ang naisiparating ng kwento? Maaari ka bang tumayo? Ano ang mabuting aral na yung nalaman sa alamat? Tama, kabaitan. Ngayon naman ay pagpapangkatin ko kayo. Magpapangkatin ko kayo sa dalawang grupo. Na ba? Kayo ang magiging unang pangkat at kayo naman ang magiging pangalawang pangkat. Ang gagawin nyo lamang ay pag-uugnayin ninyo ang katangiang pinakmalas ni Rosa at ni Cristobal. Mama, sino ba dito? Maaari nyo bang basahin ang panuto? Ang lubos ninyong maunawaan? Basahin ninyo ito ng sabay-sabay. Naghambingin ang ugali ni pinakita ni Rosa sa ugali ni Cristobal. Tama, paghahambingin ninyo ang ugaling ipinakita ni Rosa at ni Cristobal. Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Handa na ba kayo? Handa na ba kayo? Opo. Handa na ba kayo? Opo! Okay. Pumunta na dito sa unahan. Ang unang pangkat. Sulat dito sa unang pangkat. Si Rosa lang na. Lahat ng damang unang pangkat. Sa inyo si Rosa at sa pangalawang grupo naman ay si Cristobal. Lahat? Opo! Kung sa gayon ay maaari na kayo magpresenta unang grupo. Umupo muna kayo pangalawang grupo. Maaari nyo na simulan. Ang pinakita po ng kaugalian ni Rosa ay maganda, matulungin sa mga kailangan, maglingkod sa Panginoon, mabait, mahiyain, kapangyarihan, mahinhin. Tama. Ang mga sisinulat ninyo ay ang mga katangiang pinakita ni Rosa. Bigyan natin ng tama kaklap sila ang grupo nila Jenica. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. May tama ka! Ulitin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, may tama ka! Maaari na kayo umupo, unang grupo. Ang pangalawang grupo naman, maaari na kayo magpresenta. Ang ugali po ang pinakita ni Cristobal ay mahigpit na
ang pinakita ni Cristobal sa alamat ng rosas. Mahigpit na manginibig, baliw sa pag-ibig. Bigyan natin ng mahusay clap ang grupo nila Tala. 1, 2, 3, 1, 2, 3, mahusay! Yan, maaari na kayong upo. Ngayon naman ay dadako tayo sa ating may naunawaan ba sa ating pinag-aralan ngayong araw? Opo! Kung sa gayon ay ano ang aral na inyong natutunan ngayong araw? Ako po! Ano ang aral na inyong natutunan ngayong araw? Mahalan. Magmahalan, tama. Dahil dyan ay bibigyan ko si Zach ng hula-hula dahil natutunan niya na magmahalan. Sino pa ang gusto? Cedric! Maging mabuting tao. Tama, maging mabuting tao. Mabuti ba kayong tao? Opo! Tama. Dahil dyan ay bibigyan ko ng puso si Cedric. Maging mabuti tayong tao. Ako ba? Naralan ko po ngayong araw ay wag ipilit ang sarili sa hindi gusto. Tama, huwag natin naumilit ang sarili natin sa hindi tayo gusto. At dahil dyan, ay bibigyan ko ng bulaklak si Tala. Palakpakan naman natin si Tala. Sino pa? Ano pa ang araw na ito? Sige, Jenica. Sari ang sarili sa Panginoon. Tama, ialin natin ang ating sarili sa Panginoon. At dahil dyan, ay bibigyan ko din ng bulaklak si Jenica. Ano pang aral na inyong natutunan? Lance, anong aral na inyong natutunan? Tama, tayo ay maglingkod tayo sa ating Panginoon. Ano pa? Dana, anong aral? Bibigyan ko pa pala, pasensya na ha, bibigyan ko pa pala na puso si Lance. Yan si Lance. Sino pa? Radel, ano natutunan mo ngayon? Maging matulungin. Tama, tayo ay dapat na maging matulungin. Palakpakan natin sa Radel. At palakpakan din ninyo ang inyong mga sarili. Yan, bibigyan ko din ng puso si Radel. Kung kayo naman si Rosa, ay gagayahin ba ninyo ang pag-uugali ginawa ni Rosa? Opo! Bakit? Bakit kaya ninyo gagayahin ang ugali ni pinamalas ni Rosa? Jenica. Dahil ito ay nahulog yung bulaklak na. Mama! Tama. Palakpakan natin si Jenica. Ikaw, Zach. Kung ikaw si Rosa, gagayahin mo din ba ang ugali ipinamalas ni Rosa? Gagayahin mo din ba si Rosa, Zach? Bakit? Bakit mo gagayahin si Rosa? Dahil ano? Tama, dahil mabait si Rosa. Palakpakan natin si Zach. Ikaw naman, Cedric. Gagayahin mo rin ba si Rosa kung ikaw ito? Bakit? Tama, si Rosa daw ay may kagandahang loob. Palakpakan natin si Cedric. Kung kayo naman si Cristobal, gagayahin niyo rin ba ang ugaling pinamalas si Cristobal? Hindi po. Hindi. Bakit mo hindi mo gagayahin si Cristobal? Ay, Radel. Dahil po ako ay masama. Tama, dahil si... Gusto ko lang inaakit ang loob. Tama, dahil pinipilit ni Cristobal ang sarili niya kay Rosa. Masama ito. Huwag natin, class, ipipilit ang sarili natin sa taong hindi tayo gusto. Ano pa? Bakit kaya hindi ninyo Masama siya. gagayahin? Masama siya! Tumayo ka nga, Zach. Bakit hindi mo gagayahin si Cristobal? Masama! Dahil si Cristobal ay masama, tama. Alam mo na natin si Zach.
magiging malapit sa atin ang mga tao. Tama, hindi magiging malapit sa atin ang mga tao kung tayo ay may kasamaang ugali. Tama. Palampakan ninyo ang inyong mga sarili dahil naunawaan ninyo ating pinag-aralan ngayon. Mahusay! At dahil naunawaan ninyo ang ating pinag-aralan ngayong araw, ay bigyan natin ng ang galing clap ang ating sarili. Alam nyo ba ang galing clap? Hindi po! Ganito lamang yun. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing! Maaari ba kayo tumayo? And 1, 2, 3, and go. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ang galing, ang galing, ang galing, galing! Ngayon naman, maaari nyo bang basahin ang panutunong sabay-sabay? Opo! Basahin mo rin ang mga katanungan at piliin ang tamang sagot. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ang gagawin ninyo ay babasahin ninyo mabuti ang mga katanungan at isusulat ninyo ito sa inyong mga kwaderno. Bibigyan ko lamang kayo ng 5 segundo upang inyong masagot ito. Mama, patel. Kumuha kayo ng inyong malinis na kwaderno. Tapos na ba ang lahat? Opo! Kung sa gayon ay maaaring din na ninyo itong ipasok pa ulit. At bago tayo tuluyang magtapos sa ating aralin ngayong araw ay may inihanda ko sa inyo karagdagang gawain na gagawin ninyo sa inyong tahanan. Bago tayo tuluyang magtapos sa ating aralin ngayon, ay may inihanda ako sa inyong karagdagang gawain na inyong gagawin sa inyong tahanan. Maaari niyo bang basahin ang panuto? Magsaliksik ng mga alamat. Pumili ng isa at iligay ang plan. T-O-L-O-T. Pamagat, lugar, oras, tauhan. Isulat ito sa buong papel. Ayan, naintindihan niyo ba ang nakasaad sa takdang aralin ninyo? Opo! Ang gagawin niyo daw ay magsasaliksik kayo ng alamat at ibibigay ninyo ang lahat, ang pamagat, lugar, oras, at ang mga tauhan. Naintindihan ba? Opo! Handa ako sa inyong gawain na inyong sasagutan. Handa na ba ang lahat? Opo! Ay tapos na ang ating aralin ngayong araw at maraming salamat sa inyong pakikiisa. At nawa ay patnubayan kayo ng Panginoon sa inyong pag-uwi. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din po.